Agad kong niyakap si Jacob at doon ay umiyak. Naramdaman kong hinagod niya ang aking likod upang patahanin at naririnig ko din siyang sumisinghot, tandang umiiyak din siya. I love you, sabi ko habang yakap siya. Naramdaman ko namang na-stiff siya kaya naman ay humiwalay ako sa yakap. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa akin. What did you say? Nauutal niyang sabi habang sumisinghot-singhot na parang bata. I said I love you, Jacob. Ulit ko at nakita kong kumirap siya ng ilang beses. Mahal mo din ako? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Mahal naman talaga kita, Jacob. It never fades kahit na matagal na panahon. I'm giving you another chance, Jacob. So, please don't break it again. Sincere kong sabi at agad kong nakita na nagniningning ang kanyang mga mata at agad akong hinalikan ng pagkadiin-diin. Humiwalay siya ng halik sa akin at niyakap ako na mahigpit. I love you so much. I promise I won't break your heart again. I love you so much, baby. Thank you. Masayang sabi niya at niyakap ako. Naramdaman kong binuhat niya ako na siyang ikinagulat ko. Jacob, ibaba mo na ako. Impit kong tili. Not now, baby. We have some unfinished businesses. Nakangising sabi niya at agad na umakyat sa kwarto habang ako ay bitbit. Simula nung araw na nagkaaminan kami ni Jacob, ay sobrang laking pagbabago ang naganap sa pamilya namin. Dahil ngayon ay ramdam kong kompleto at isang masayang pamilya na talaga kami. Nagising ako sa mamunting halik sa aking pisngi at minsan sa labi. Hinawi ko kung sino man yon at nagtaklob ng kumot. Baby, wake up! Sabi ni Jacob at pilit na hinihila ang kumot kaya hinayaan ko nang tangayin niya ito dahil alam kong mangungulit lang ito. Naramdaman kong hinalikan ako ni Jacob sa labi na ilang beses kaya dahil doon ay napamulat na ako at isang gwapong ngiti ang ginawad sa akin. Good morning, baby. Nakangiting sabi niya. Morning, sabi ko at ngumiti din. Bumangon na ako at umupo sa kama at doon ko napansin na nakasuot siya ng business attire at doon ko naalala na simula ngayong week ay babalik na siya sa trabaho. Dahil ilang linggo din siya nakalib. Iba talaga pag boss. Napailing na lang ako dahil sa naisip ko. May breakfast ka na sa baba. Kainin mo yun ha, maaga ako nagising para ipaghanda ka. Sabi niya at ngumiti. Tila may kung anong humaplo sa aking puso na marinig ang kanyang sinabi, kaya naman napangiti din ako. Nasaan pala si Kenzo? Tanong ko dahil wala siya sa tabi ko. Nasa sala naglalaro. Sabi niya. Ang aga pa ya, ba't naglalaro agad yon? Kunot noo kong sabi. Hayaan mo na, let him enjoy. Besides, pinakain ko na din yun kanina bago maglaro. Sabi naman niya. Okay, sige. Sabi ko. Di ka pa aalis? Baka malate ka na sa trabaho mo. Sabi ko ulit at tumayo na ng kama at inayos ang unan at kumot. Actually, I'm late pero it doesn't matter. Baka nalilimutan mo ako ang boss, baby. Nakangisi niyang sabi kaya kinunutan ko ito ng noo. Sus, pumasok ka na? Ikaw pa naman ang boss. Ikaw pa ang di nasunod sa mga office rules nyo. Sabi ko naman. Sungit naman ang bebe ko, aga-aga Sabi ni Jacob at nagpapakyut. Pagkatapos ko magayos ay bumaba na ako para tignan si Kenzo sa sala at ramdam ko nakasunod naman si Jacob sa akin. Nakita ko naglalaro si Kenzo ng mga biniling laruan ni Jacob para sa kanya. Mama, good morning! Masiglang bati ng anak ko sa akin na agad ko naman ikinatuwa. Tumakbo palapit sa akin si Kenzo kaya naman lumuhod ako para makapantay siya. Dahil alam kong yayakapin niya ako at hindi nga ako nagkamali. Dahil niyakap niya ako tinadtad na maraming halik sa pisngi. Ang tagal mong magising, mama, sabi ni Kenzo habang nakayakap pa din sa akin. Sorry anak, napasarap tulog ni mama. Papa, bakit namumula mata mo po? Biglang tanong ng anak ko sa tatay niya, kaya naman napatingin ako kay Jacob at tumayo para tignan siya. Nagpunas pa siya ng mata at tumalikod sa amin. Agad ko naman siyang dinaluhan at pilit na pinapaharap sa akin at buti ay natangay siya at nakita ko na namumula-mula ang kanyang mga mata at maluha-luha. Anong problema, Jacob? Ba't naiiyak ka dyan? Nag-aalalang tanong ko ngunit umiling lang siya at niyakap ako. I'm sorry. Humihikbing bulong niya. Bakit ka nagsasorry? Nag-aalalang tanong ko at hinahaplos ang likod niya. Basta I'm sorry. At salamat kasi binigyan mo ulit ako ng chance para makasama kayo ni Kenzo. I love you both with all of my life. Sabi niya tumiwalay ng yakap sa akin at pinunasan ng kanyang mga luha.
Lumuhod naman siya kapantay ni Kenzo at niyakap din ito. I promise, I will be a good papa for you, son. Papa love you so much. Sabi niya habang yakap si Kenzo. I love you din, Papa. Promise na magiging good son din ako sa'yo at kay Mama. Sabi niya at niyakap na mahigpit si Jacob at hinalikan sa pisngi at narinig kong natawa ng bahagya si Jacob. Dahil sa eksenang nakita ko, ay doon ko naramdaman na totoong sincere si Jacob at talagang nagbago na siya. I don't regret giving him another chance. Matapos ang madamdaming eksena kanina, ay nandito kami ngayon sa labas ng pintuan ng anak ko para ihatid sa labas ang kanyang ama. I don't want to leave. Nakangusong sabi ni Jacob. Pumasok ka na, Jacob. Sinasabi ko sa'yo sobra-sobra na ang leave mo. Banta ko. Opo, papasok na. I'm gonna miss you both. Sabi niya tinalikan si Kenzo sa pisngi at nagbay. Agad namang pumasok sa loob si Kenzo dahil kanina pa siya larong-laro. Hinalikan ako ni Jacob sa labi at tila wala ng balak pakawalan nito. Buti na lang at natulak ko siya dahil baka hindi na naman siya makapagpigil. Enough. Pasok ka na. Ingat, Jacob. Sabi ko. I will. I'll be back soon. Ingat din kayo. Sabi niya at ngumiti. Tuluyan na umalis si Jacob at sumakay sa kotse niya at ako naman ay bumalik na sa loob pagkasara ng pinto. Inabala ko ang sarili ko sa paglilinis ng bahay at pag-aasikaso kay Kenzo habang wala si Jacob. Ang saya lang sa feeling dahil nasa maayos na kaming lagay ng anak ko. Kenzo anak, huwag kang maglilikot yan ha. Maglilinis lang si mama. Biling ko sa anak ko na naglalaro na naman matapos ko paliguan. Pumunta ako sa second floor kung saan nandun ang aming kwarto at naglinis muna ako dahil medyo magulo ang paligid. Inayos ko ang mga unan at kumot, nagsimulang magwalis. Pinunasan ko rin ang mga gamit habang pinupunasan ng isang lamesa doon ay may nakita akong isang envelope na kulay brown. Hindi ko alam kung bakit ko kinuha yon at binuksan. Pagkakuha ko ng mga papel na nasa loob nun, ay laking gulat ko na makita ang annulment paper namin ni Jacob. Ngunit wala siyang pirma doon at tanging pirma ko lang ang nakalagay dito. Ito ang annulment paper na pinadala ko sa kanya pero ba't ganun walang pirma? Tinignan ko pa ang ibang papel at doon ko nakita ang marriage certificate namin ni Jacob. Ibig sabihin nito ay mag-asawa pa din kami? Ibig sabihin sa ilang taon na akala ko na hindi na ako nakatali kay Jacob ay isang kasinungalingan lamang. Tila nang hina ako matapos mag-sink in sa akin lahat ng nalaman ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung tuwa ba dahil mag-asawa pa pala kami ni Jacob? O unis dahil buong akala ko ay nakawala na ako sa kanya ngunit hindi pa rin pala. Agad kong binalik sa envelope ang mga papel at inilagay sa ilalim ng kama namin. Kailangan natin mag-usap, Jacob. Sumapit na ang gabi at napatulog ko na ang anak ko dahil napagod sa kakalaro. Kaya naman madali lang itong nakatulog. Andito ako ngayon sa sala at inaantay si Jacob dahil kailangan kong linawin ang lahat ng katanungan na nasa isip ko. May inis ako nararamdaman pero hindi ako galit. May relief din ako naramdaman kahit papaano dahil sa nalaman kong hindi naman pala talaga kami hiwalay. Ewan ko sa sarili ko, nababaliw na ata ako. Ilang minuto lang ay narinig ko na ang kotse ni Jacob na pumasok sa garahe kaya naman ay agad ako nagayos ng upo. Baby? Where are you? Rinig kong tanong ni Jacob. Hindi ko siya sinagot at narinig ko ang mga yapak niya na papalapit na sa sala. Nakita ko siya at nginitian niya ako ngunit nanatiling naka-poker face lang ako sa kanya. Hey baby, I'm home. Did you miss me? Sabi niya matapos lumapit sa akin at humalik sa noo ko. Hindi ko siya kinikibo at tiyak akong pansin niya iyon. Baby, may problema ba? Tanong niya. Agad kong kinuha ang envelope na brown sa gilid ko at ibinigay sa kanya. Where did you get this? Tanong ni Jacob at tiningnan ko siya halatang di siya mapakali. I thought you signed the annulment papers, Jacob. Pero hindi pala. Mahinahon kong sabi pero sa totoo lang ay gusto ko na siyang sigawan pero hindi ko magawa dahil baka magising si Kenzo. Look Hannah, please let me explain. Nagmamakaawang sabi niya sabay hawak sa dalawang kamay ko. Go ahead. Sabi ko habang tinitinan siya ng matalim. I didn't sign the annulment papers because I realized that I can't let you go. Na hindi ko pala kaya na mawala ka sa akin ng tuluyan dahil sa kalokohan ko noon. Late ko nang na-realize na mahal pala kita. And I can afford na mapunta ka sa iba kaya ginawa ko yan. Call me selfish pero I just did that because I love you so much.
Pero hindi ko pa nagawang humarap sa'yo dahil sa mga nagawa ko dati. Naluluhang sabi niya. Kalalaking tao, napakaiyakin. Please, don't be mad. I'm sorry dahil nilihim ko sa'yo to. Dagdag pa niya. Lumambot naman ang aking puso dahil sa tila maiyak-iyak na talaga siya. Hay, ba't ba napakarupok ko sa'yo, Jacob? Ano pa nga ba? Wala na naman tayong magagawa dahil tapos na yan. Sabi ko na lang at nakita ko kung nagliwanag ang mukha ni Jacob. Really? Di ka galit sa akin? Tanong niya na parang bata kaya naman tinanguan ko na lang siya at ngumiti. Paano ko sasabihin kila daddy na kasal pa pala ako sa'yo? They thought na annulled na talaga tayo. Sabi ko. For that, actually alam na ng parents mo na hindi talaga tayo hiwalay. Sabi niya na siyang ikinagulat ko. What? Alam nila daddy? And all of you didn't tell me what is going on? Inis na sabi ko at hindi ko lang matanggap na ako lang pala ang di nakakaalam nito. And for the goodness sake, alam na pala ng mga magulang ko pero di man lang nila sinabi sa akin. Hey baby, calm down. We didn't tell you kasi... Kasi ano? Kunot noo kong tanong. My plan is ruined. Inis niyang sabi at kinuha niya ang kanyang bag sa tabi niya at may kinuha doon na maliit na box. I'm planning on proposing to you again. Pero dahil nalaman mo na ang lahat, I guess it's time. Sabi niya at lumuhod sa harap ko at binuksan ang maliit na kahon. Doon ay nakita ko ang diamond ring. Naramdaman ko ang mga luhang gustong kumawala sa aking mga mata. Totoo ba ito? Sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-propose sa akin si Jacob. Baby, hindi ganito ang plano kong pag-propose sa'yo. Pero feeling ko ito na ang sign para mag-propose sa'yo. Sabi niya, I love you very much and I promise to never ever leave your side. I may not be a good husband to you in the past, but this time, I promise, I will be a better man for you and to our son. Hana, my love, will you marry me again? Sabi niya habang naluluha-luha na din. Sasagot na sana ako nang bigla niya akong putulin. Di ako papayag na hindi ka makasal sa akin, Hana. It's either papakasalan kita o ikaw ang magpapakasal sa akin. You choose between these two. Sabi niya at ngumisi. Inirapan ko na lang siya sabay ngiti. Ano pa nga ba? I'm willing to be your wife again. For real. Sabi ko, kaya naman ngumiti siya ng pagkalaki-laki at isinuot sa akin ng singsing. Niyakap niya ako ng mahigpit habang sinasabi ang I love you ng ilang beses. Ipinaalam namin sa parents ko at sa parents ni Jacob na ikakasal ulit kami. Kaya naman sobrang saya ng mga ito at gusto ng agad-agad na ikasal daw kami. Sobrang saya din na anak namin na si Kenzo at sa wakas daw ay kompleto na kami. Baby, maybe we should rush our wedding na, sabi ni Jacob. Kasal na naman tayo sa papel, Jacob. Kailangan pa ba ng engranding kasalan? Sabi ko dahil sa papel ay mag-asawa pa din kami at hindi hiwalay. Of course, baby. Nung kinasal tayo ay hindi naman engrande kaya this time, kailangan natin bumawi. This time we will start over a new beginning kaya kailangan din natin ng ganito. Sabi ni Jacob kaya naman napaiwap ako dahil mas maarte pa siya sa akin. Mabilis nagdaan ng buwan at ito na nga ako. Ngayon ay naglalakad na habang nakasuot ng magandang wedding gown. Habang naglalakad ay nakikita ko ang maluwaluhang si Jacob habang nakatitig sa akin. Habang ako ay naglalakad, inikot ko ang tingin ko at nakita ko sila mami at daddy. Inaalo pa nga ni daddy si mami dahil umiiyak na ito. Mama, dalian natin maglakad at nag-aantay si papa doon oh. Sabi ni Kenzo, nakahawak kamay ko sabay nguso sa kinawawoonan ng ama. Kasama ko ang anak ko dahil gusto niya daw na sabay kaming papunta sa papa niya na agad naman nilang sinang-ayunan. Nakarating na kami sa harap ni Jacob at isang malaking ngiti ang ginawad niya sa akin. Nagsimula na ang seremonya at ngayon nga ay sabi ni Father na, You may kiss the bride. Dahan-dahang lumapit si Jacob upang ako ay mahalikan. Naramdaman ko ang malambot niyang labi at ang hiyaw ng mga tao sa simbahan. Papa, tama na yan! Sigaw ng anak namin na si Kenzo at pumagit na sa amin ni Jacob kaya naman ay naghiwalay kami. Ngayon ko napatunayan ang kasabihan na, There's always a rainbow after the rain. Ilang problema man ang dumating sa buhay mo, ngunit isang araw ay may darating din na pag-asa na kukulay sa madilim at magulong mong mundo. Ito po ang kwento nila Jacob at Hana. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig
at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Maraming salamat po.